Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay sasagutin ko ang ibang mga katanungan regarding sa marami kasi ang nagtatanong kung paano daw ba makakapunta dito sa Spain, paano daw ba makakapag cross country, yung iba ay mga nasa Hong Kong, Cyprus, Turkey. Kung halimbawa na andyan kayo sa mga bansang yan o kung saang bansa man kayo sa Asia at gusto nyong pumunta dito sa Spain, wala kasing direct hire papunta dito sa Spain. Dahil nga hindi pa Schengen country siya mga bansa kung saan kayo naroroon ngayon, ang pwede nyong gawin ay mag-apply kayo ng working visa papunta sa bansa na Schengen countries. Marami naman na Schengen countries, ito ay nasa 29 na bansa na, pag hindi ako nagkakamali. Then, yung mga bansa na yan ay pwede nyong applyan. Kayo ay magtatrabaho sa mga company, sa mga bansa na yan, tulad ng Hungary, Czech Republic, Croatia, sa Malta, I think meron ding company dyan. Ngayon, mag-a-apply kayo sa mga bansa na yan. Then, pag nakapag-apply na kayo, naando na kayo sa mga bansa na yan, pwede naman kayong lumipat dito sa Spain kapag pwede na kayong lumipat. For example, tulad sa Hungary, kailangan kasi doon tapusin nyo muna yung kontrata nyo bago kayo lilipat. Wag tayo yung katulad ng ginagawa ng ilan na talagang jumajump na nang hindi pa natatapos ang kanilang kontrata. Para naman yung iba nating mga kababayan ay makapunta din sa bansa na to para maging stepping stone. Ngayon, kung halimbawa naman ayaw nyong mag-apply as a working visa dahil matagal kasi kailangan nyo muna magtrabaho sa bansa na yon, ang pwede nyo namang option ay mag-apply kayo as a tourist visa. Kaya lang, pag tourist visa kasi, ang advice ko pala if ever kayo mag-apply ng tourist visa, wag direct to Spain kasi medyo mahirap makapasok kahit tourist visa. Sa Spain masyadong malaki yung qualification na kailangan. I-try nyo muna yung mga bansang medyo mababa ng konti ang qualification o yung mga requirements para hindi kayo mahirapan sa pag-a-apply nyo. Katulad ng Czech Republic, medyo madali lang din dyan. Sa Portugal, balita ko madali lang dyan. Basta isipin nyo kung saang bansa yung medyo mabilis. Kung halimbawa, kung saang bansa man kayo naroroon, magtingin kayo ng mga travel company dyan. Kung saan kayo ay mag-i-inquire, ay tanong nyo kung saang Schengen countries ba sila may available at yung madali lang i-provide yung mga requirements na kailangan nila. Tatandaan natin kapag ang application natin ay tourist visa, kailangan meron tayong bank account which is merong medyo malaki-laking laman. At minsan kapag nasa ibang bansa tayo, minsan kailangan ng meron kayong requirements na kakailanganin sa inyong employer. Kasi dahil nga tourist visa, ang lalabas kasi talaga dyan ay kayo ay magtutur lang at babalik kayo. Kaya kailangan yung i-proof na kayo ay magbabakasyon o magtutur lamang sa inyong bansa na nais nyong puntahan. Then kung halimbawa naman kayo ay nasa Pilipinas, ang kailangan sa Pilipinas ay kayo ay merong may bank account kayo kasi kukuha kayo ng bank certificate, dapat may malaki kayong perang nakalagay doon at dapat yung bank account nyo ay hindi yung minsan lang nyo nilagyan, dapat ay nagfo-flow yung inyong pera sa bangko, kaya kailangan may lumalabas, may pumapasok at ang kagandahan at ang isa pa, dapat merong kayong properties na nakapangalan sa inyo o kaya naman may business kayo o kasalukuyang trabaho para ma-proof nyo na kayo ay talaga magbabakasyon lang o kaya ay meron dapat kayong tight na halimbawa may anak kayong maliit na talagang babalikan nyo o kaya may business kayo na kayo ang nagmamanage, kailangan nyong balikan para ma-proof nyo talaga na kayo ay magbabakasyon lang kasi hindi ganoon kadaling kumuha din ng visa papunta sa Europe. Tatandaan lang natin na hindi nyo naman malalaman kung hindi nyo susubukan. Then, sa mga kababayan natin na nag-i-inquire regarding sa paanong application papunta ng Poland, sobrang higpit na kasi talaga ng Poland. Kung meron mang ibang nakakalusot o talagang successfully natutuloy yung application nila sa Poland, ay hindi ganoon kadami, iilan na lang. Kaya nga sinasuggest ko ay mag-apply na lang kayo sa ibang bansa para hindi ganoon ka-stress ang inyong application na sigurado ay makakaalis kayo. Kasi marami tayong mga kababayan ang nag-a-apply ng Poland, nakapag-apply na noon, hindi na talaga nila may baback out kasi nasimulan na nila. Dati kasi ay okay pa ang application ng Poland, pero ngayon dahil sa sobrang dami na ng bad feedback na nangyari sa mga naunang applicant,
ay naghigpit na ng bonggang-bongga ang Poland. Kaya napakahirap na. Kaya ang gawin natin, doon tayo sa in-demand, doon tayo sa hiring talaga ngayon at samantalahin natin ang pagkakataon kasi hindi natin alam kung hanggang kailan na naman sila magiging okay. Baka dumating na naman ang panahon na maghigpit na naman sila katulad ng Poland. Kaya ang pakiusap natin sa mga kababayan natin na successfully makakarating dito sa Europe, ay wag naman tayong mag-jump agad. Isipin din natin yung iba nating mga kababayan na gusto ring makaalis. Mag-enjoy muna tayo doon sa bansa pupuntahan natin. Depende na lang yan kung katulad doon sa Poland. Sa Poland naman kasi ay hindi naman ganoong kahigpit. Hindi naman kasi nila pinagbabawalan ng mga kababayan natin na mag-stay doon sa kanilang company. Hindi nila ipagsisiksikan ang company nila na mag-stay kayo, hindi sila magmamakaawa. Kung ayaw mo, umalis ka na. Kaya lang, ang ayaw lang kasi ng Poland ay yung pagdating ng airport ay hindi muna dumediretso doon sa company nila. Talagang nagra-run away na kaagad. Hindi muna nagpakita, nagtrabaho ng ilang buwan bago umalis. Pangit kasi yung ganon. Kaya ganon ang nangyari. Nagkaroon ng pangit na feedback at nadala na ang mga Polish kaya hindi na talaga sila kumukuha. Kaya lang, hindi natin alam kung bakit may mga job hiring ng Poland pero napakahirap naman ang ma-approve. Napakahirap ng kumuha ng visa schedule sa BLS o kung saan man yan na embassy. Kaya kailangan yung mga kababayan natin na magpupunta sa Europe, kung saan mang bansa ang inyong destination, mag-stay muna kayo doon. Then, antayin nyo yung tamang panahon kung kailan pwede na kayong lumipat at pwede kayong lumipat dito sa Espanya. Ang kagandahan dito sa Espanya, kahit pa paano makakahanap kayo ng trabaho para doon sa mga babae. Sad to say, kapag lalaki talagang napakahirap kasi hindi pa na-adapt ng mga amo dito na kumuha ng lalaki para magtrabaho sa kanilang mga bahay kasi mas pipiliin nila ang mga babae dahil sobrang dami ng mga babae dito na naghanap ng trabaho. Syempre, mas pipiliin nila yon kesa sa lalaki kung same lang din naman ang ibabayad. Kaya sa mga kababayan natin na mga lalaki, ay kung sakaling pipiliin nyo pa rin ang Espanya, ay kailangan nyo talaga magbaon ng medyo malaki-laking pang-allowance at syempre, kailangan nyo ng sipag, tiyaga at determinasyon at ano man ang mangyari, makikipagsapalaran ka at wag mamimili muna ng trabaho. Kahit pa paano naman siguro ay makakahanap din kayo. Basta kailangan lang talaga ay magtanong sa mga kababayan na makikita nyo pag naandito na kayo sa Spain. Ayan, sa mga kababayan natin na nagtatanong kung paano makakapunta ng Espanya, ang kailangan nyong gawin ay mag-apply kayo, mag-search kayo kung anong mga agency o agent na legit na pwede nyong applyan papunta sa Schengen countries. Kahit sa ang Schengen countries yan, i-grab nyo kung yan yung opportunity na meron kayo na pwede na nakita nyo. Basta legit, samantalahin nyo muna. Doon muna kayo kasi yun ang gagawin yung stepping stone. Then, pag natapos na yung kontrata nyo, saka kayo mag-jump. Kasi sa totoo lang, napakahirap nang mag-apply papunta ng Europe. Kasi medyo humihigpit na din papunta ng Europe. Kaya kung anong opportunity ang makita nyo, basta make sure nyo lang na legit ito. Yun ang gawin nyo. Walang ibang option kundi mag-apply ng working visa sa any Schengen countries. I-search nyo na lang yan 29 na countries na yan. At saka nga pala, kung halimbawa bata-bata ka pa naman, pwede ka namang mag-apply na au pair sa Norway, Sweden, Denmark at saka Netherlands. Ayan, pwede kayong mag-apply dyan. Mga website kung saan kayo maghahanap ng inyong host family para kayo ay makapagtrabaho doon ng either 1 year or 2 years. Then after ng kontrata nyo doon, hindi pa naman expired ang visa nyo, pwede kayong mag-jump dito sa Spain. Yan, mag-apply kayo as au pair doon. Then, tapusin nyo muna yung kontrata nyo doon bago kayo mag-jump dito sa Spain para hindi naman nakakahiya doon sa host family nyo na tumulong sa inyo para daling kayo sa kanilang bansa. Hindi naman kayo pagbabawalan ng inyong host family na lumipat dito sa Spain kasi tapos naman na ang kontrata nyo. Ngayon, pag naandito na kayo sa Spain, marami ng opportunity ang nag-aantay sa inyo. Mag-antay lang kayo ng 3 taon at magiging legal na kayo. Sabayan nyo na lang din ang pag-aaral ng Espanyol. Huwag nyo akong gayahin at ako hindi nag-aaral ng Espanyol dahil marami akong kaekekan sa buhay na pinaggagawa kung ano-ano na mga hindi rin naman masyadong importante na sayang ang panahon
panahon, ang gawin nyo habang naandito kayo, nag-aantay kayo ng papel, ay mag-aral kayo ng Espanyol. At kung gusto nyo na mag-iba ang trabaho nyo after nyo magkaroon ng papel, ay mag-aral kayo dito. Pwede kayong mag-aral ng nursing, at kung caregiver, kung gusto nyo, pwede rin. At kung anong course ang gusto nyo, lalong-lalo na yung mga bata-bata pa. Ayan, sa mga kababayan natin, kung meron naman kayong capacity, meron kayong financial, meron kayong mga properties na nakapangalan sa inyo, at kaya nyong i-provide kung anumang requirements ang pwedeng hanapin sa inyo, mag-apply kayo ng tourist visa dahil yan ang napakabilis na paraan para kayo ay makapunta ng Spain. Mag-apply kayo halimbawa ay Czech Republic, then mag-stay lang kayo doon ng ilang araw, then jump na dito sa Spain. Walang problema yan. Dahil dito, safe na safe ang mga undocumented, mag-aantay lang ng 3 taon at magiging legal na. Ay, sana naliwanagan na ang mga katanungan na nababasa ko sa comment section, nagtatanong kung paano ba makakapunta dito sa Spain. Basta kung nasa ang bansa kayo, pwede kayong mag-cross country dito sa Espanya. Kaya lang kailangan nyo munang mag-apply ng working visa sa any Schengen countries or mag-apply ng tourist visa. Sana nasagot ko na ng maayos ang mga katanungan nyo kung paano pupunta dito sa Espanya. Sana sa mga kababayan natin na gustong pumunta ng Espanya, bagaman napakahirap ng inyong sitwasyon na hindi nyo alam kung paano ang gagawin nyo, mag-pray lang kayo at i-push nyo lang ang inyong pangarap. Sigurado naman ay tutulungan kayo ni Lord, ituturo sa inyo ang way na dapat nyong gawin. At once na kumatok yan sa inyong pintuan, i-grab mo na, kasi sabi nila, ang opportunity ay minsan lang kumakatok. Kaya lang minsan may second time. Kaya lang i-grab na natin kung ano yung meron na darating sa inyo. Ayun, maraming salamat sa inyo, at nawa sa ating mga kababayan na gusto makapagtrabaho dito sa Europe ay makarating na kayo dito, kung hindi man ngayong taon na to ay sa 2025. Maraming salamat.